Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Kaper si Lapid bumabanat. Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Sabi ko sa inyo nagrarally din tayo noon labang kay Mrs. Cory Aquino. Pero kung ano yung tama, yun ang tama. Hindi natin pwedeng kinokontra natin ng isang administrasyon o nakaupo sa administrasyon. Dahil sa, ang gusto lang natin banata natin sila, galit tayo sa kanila. Ba hindi? Kung tutuusin ninyo sino bang tanga lang ang magsasabi sa inyo, na ayaw niyang magtagumpay ang isang administrasyon? Siyempre tayo matured na tayo ayaw na natin yung mabibigo pa ang ating bansa, di ba? Kita ninyo yung Myanmar, bumuti ba kalagayan nila sa militar? Hindi. Kaya, tinatakot tayo Puro militar. Di kung gusto nyo, di magdeklara na lang kayo, di ba? Para magkaalaman. Para malaman ng tao, malaman na natin kung talagang ang mga tao rito duwag na. Talagang hindi na kayang magtanggol sa bansa niya. Bumuti ba lagay ng Myanmar sa napakahabang panahon ng mahigit 40 taon yata? Militar sila. Mga kaibigan, bumuti ba? Hindi. Nakita nyo para mga asong gutom. Pagka nabigyan ng pwesto ngayon, sigurado magpapayaman. Mga kaibigan, yung bakuna gagawin 3,000, mahigit. 6 na raan ng presyo, papatungan ng 3,000. Sa kayo nakakita ng, sabi ko sa inyo, dito walang transaksyon dito. Paano tayo magtatagumpay? Paano nating matatamo ang tagumpay ng gobyerno, ng isang administrasyon? Puro kong lahat ng transaksyon dito, katiwalian. Wala nang iniisip kundi paano ninyong gagawing miserable ang buhay ng taong bayan. Pandemya na nga. Sisingilin mo pa ngayon. Tinan mo itong mga gago sa LTO. Lalo na itong dating Dilawan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba, nagrarally tayo nung kay Cory. Kasama ako dyan Pero, pagka nanganganib ang bansa, o kaya ay may magagawa ka para sa ikabubuti ng iyong bansa, abay dapat mong gawin yun bilang isang mamamayang Pilipino. Katulad ko nun. Kinukwento ko sa inyo yung konting naiambag natin, di ba? Na hindi tayo binigyan ng pagkilala. Hindi na importante sa atin yun Kaya lang, walang ya sila. Di ba? Dapat man lang Tapos gusto nila sila binibigyan ng award. Nung tayo naging instrumental sa surrender ng mahigit 200 MILF. Nung panahon ni Cory.
ang nakaupong Defense Secretary, si Ramos, siya sumikat Mga kaibigan 200 rebelde yun na tayo ang nilapitan nung kanilang emisaryo. Isang dating OIC mayor sa Maguindanao. Sa Marawi, si Mayor Maganja, OIC lang yun. Isa siya sa mga naitalagang OIC sa panahon ni Cory. Nagsadya yan sa opisina matapos niya tayong mabasa sa Manila Bulletin na tayo ay nagtatag ng organisasyon. Kasama tayo sa organisasyon na Friends of Ramos. Mga kaibigan. Hindi ba kabutihan sa bayan yun? Kahit konti. Wala naman tayong napalarong kahit 5 duling. Nung si Waka Oji sa panahon ni Cory, kinidnap yung negosyanteng ng isang car manufacturer. Mga kaibigan, di ba kinidnap yun? Inireport natin ang hindi sinasadyang naakalap nating impormasyon sapagkat mapapahiya ang ating gobyerno. Si Cory ang gobyerno nun. Kung galit tayo, di siyempre gusto ko mapahamak na sila. Di ba? Lumapit sa email, wag yung sa akin. Di ba? Itataboy ko na lang. Yung kay Waka Oji, imbes na mapahiya ang gobyerno, hindi ko maatim yun. Sapagkat kahihiyan ng bansa yun. Kahihiyan nating mga Pilipino. Sipin mo, ire-rescue si Waka Oji ng mga kapwa niya hapon? Para saan ang ating police tsaka Armed Forces of the Philippines? Inireport natin, nawala yung mga hapon na yun. Biglang-bigla. Nag-about face, pabalik sa Japan. Nagtaka pa siguro yung nagbigay sa akin ng impormasyon. Wala siyang kamalay-malay. Mga kaibigan. Bigla nawala yung mga guest niya. Siya yung inuutosan na umarkila ng helicopter. Hindi na nagamit yung helicopter Nawala yung mga hapon mga kaibigan. Meron pa na konting naiambag natin. Mga kaibigan. Isipin ninyo, hindi dahil sa tayo pumupuna, bumabatikos, dahil gusto natin bumagsak na kayo. Ang gusto natin mapahamak na kayo. Hindi. Kaya natin to sinasabi para gawin nila yung tama. Isipin ninyo, itong mga luko-luko ngayon sa LTO, itong dati ito, dilawan ito nasa LTO ngayon, itong si Edgar Galvante. Gano'n na katagal to riyan sa pwesto? Itong Galvante na to, mga kaibigan. Akalain ninyo, meron silang panukala ngayon. Nagagawin ng ipaprivatize na yung motor vehicle inspection centers. Mga kaibigan. At ito'y sa kabila na umaani ng batikos ngayon. Dalawa ito, meron pa silang ipapatupad na kailangan merong upuan para sa mga bata. Booster. Isipin mo, ang covered na edad naman nun ay mula musmos na 1 taon ba? Hanggang 14 anyos? Hanggang 12 anyos? Hanggang 12 anyos, di ba? Tinanong kanina yung isang tauhan niya yung isang direktor niya in-interview Ang tanong sa kanya paano kung lalagyan ng booster yan at yung 12 years old matangkad? Di ba? At pag nilagyan mo ng booster, magaling magtanong si magaling sumagot. Ako, konti ang hinahangaan ko sa mga nasa media. Hinahangaan natin yan si Webb, si Pinky Webb. Tsaka ito si
Hindi naman ito talaga kilala sa public affairs, pero noong ko pa napupuna, ang galing nito. Hindi ito nagsasalita ng walang kabuluhan. Ha? Lahat may sense. In-interview niya, si Ami Perez. Si Ami Perez, pinsang buo ni Lorna Tolentino yan. Ha? Kasi ang tatay nitong si Ami Perez, kapatid ng nanay ni Lorna Tolentino. May isa pang tsuhin yan, yung si Jerry Pons, dating comedian, actor, na wala na rito. Ewan natin kung buhay pa. Ngayon, tinanong siya, paano niya kung yung 12 years old ay nilagyan mo ng booster, nakaupo, sipin mo, Kalabaw na yun eh. 12 anyos, di first year, high school na yun. Di ba? Ang laking katarantado. Mga kaibigan, oo. Ito, maliwanag na puro pangungwarta ito. Sipin ninyo, lalagyan mo pa ng upuan yun. Yun, sa mga, ano lang yun, yung mga nakakaupo na. Ha? Paano gagawin mo rin sa baby? Sige nga. Paano yung sanggol na bagong silang, sasakay mo sa kotse? Ha? Makakaupo ba yun? Ha? Kundi mga gago eh, di ba? Sabi, dapat gumamit ka ng malaking sasakyan, anya. Parang ganun ang sinabi niya, mas malaki. Para hindi sumahid yung ulo sa sa bubungan ng kotse. Ha? Sipin mong gago ito. Ano palagi? Di ba nakakainis? Di ba? Isipin mo, para maidepensa lang ang kagaguhan nila, mga kaibigan, bumili ka raw ng mas malaking kotse o kaya gumamit ka ng mas malaki. Paano kung wala? Di ba? Paano yun? Meron pang isa, yung face mask. Kailangan ang mga nakasakay sa'yo, na sasakyan, lahat kayo naka-face mask. Asawa mo, naka-face mask kayo dapat. Parang barrier eh. Di ba? Yung inimbento nilang barrier. Kahit mag-asawa kayo, kailangan may barrier nung una, di ba? Ang laking kagagawa. Nakabili na yung mga tao. Dito makikita mo, kwarta talaga lahat eh. Wala na bang pahinga? Ito mga taong ito sa kaiisip kung paano kukwartahan ng publiko, ang taxpayer, mga kaibigan. Alam nyo, ang batas kasi, okay maganda ang layunin. Pero masama ang balakin na mga ito pinagaganda lang. Kasi kung maganda ang kanilang hangarin talaga, bakit bibilin mo yung di gawin yung libre. Kayo nagpapatupad niyan bukod doon, may problema ka pa. Paano nga naman kung matangkad? Abay sabi, gumamit daw ng mas malaking sasakyan. Anak na mga kaibigan, talagang wala na Napakahirap talaga maging Pilipino. Sabi ko nga sa inyo kung ang isang sanggol na nasa tiyampa lang ng kanyang nanay, mai-interview na ni Ami Perez. Matatanong na ng mga nasa media. Interview, kaya ng gobyerno. Kung makapagsasalita na yung sanggol doon, tatanungin mo paglabas mo dyan, anong gusto mo maging nationality? Sa palagay nyo, sa klase ng gobyerno ngayon, may gusto pa maging Pilipino? Kasi papaliwanag mo pag pinili mo, Pilipino, ayan ang gagawin sa'yo. Gagawin kang prostitute ng gobyerno. Kasi yun lang, wala naman silang trabahong bibigay sa'yo. Kung babae ka, mag-prostitute ka na lang. Diba? Ganyan. Hanggang sa paglaki mo, ito, mga sisingilin sa'yo.
Kasi ikaw, malaki na utang mo eh. Ibinaong ka ng gusto sa utang eh. Ang laki ng babayaran mong utang. Ha? Oh, hindi ka pa pinapanganak, may utang ka na. Eh, tiyak na ayaw na maging Pilipino nun eh. Pipiliin mo maging Hapon eh. Okay, Taiwanese, di ba? Ibang nationality na. European, di ba? Kasi maganda benepisyo. Dito wala namang benepisyo eh. Puro perwisyo, marami. Ibibigay sa iyo ng gobyerno perwisyo. Oh, ito pa isa. At saka ito effective immediately yata yung sa bata. Eh di, may kikita na naman dito. Eh pag nilabag mo yan, magkano? Yung face mask yata, mula 1,000 hanggang 5,000 eh. Pati yata yung sa bata. Upuan ng bata, mga kaibigan. Eh sa Amerika, wala namang ganun eh. Ang sini-seatbelt doon, mga hanggang 3 taon. Mga kaibigan. Oh. Seatbelt. Oh, sini-seatbelt sila. Pero wala yan, yung mga ganyan-ganyan booster. Anong katarantaduhan? Siguro gusto nilang meron na namang nagbulong, boss. Ganyan yan eh. Paano tayo magkakapera? Hihingi ng pabaon nito eh. Ha? Tumitirada ng pabaon nito. Itong si Galbante. Mga kaibigan. Ha? Kausap nila. Di ba? Sino mga kumita dyan sa face mask na yan? Di ba may binabawal, merong hindi? Selective. Oh, lahat yan, pati face shield. Dahil kumikita, nakapagtataka nga, yung mga advocate ng sa environmentalist, laban sa plastic, walang nagsasalita ngayon eh. Eh, pinakamalaking pollution ngayon, plastic eh. Tsaka yung mga PPE na ginagamit ngayon. Oh, bakit ngayon walang nagsasalita tungkol dyan, di ba? Ang dami nagkalat niyan, ha? Oh. Mga kaibigan. Ito tinan ninyo ngayon, no? Ikukuhan daw nila, ipaprivatize nila itong centers, inspection centers para sa mga sasakyan. Ang sabi nitong dating dilawan na si Edgar Galbante, lahat ng sasakyan, mga kotse, kailangang sumailalim sa inspection gamit ang privatization of motor vehicle inspection centers, PMVIC, equipment that can evaluate car performance and road worthiness. Ito, ibig sabihin, mag-a-accredit sila ng mga PMBIC. Tapos, may mga equipment yan, sila mag-i-evaluate sa performance ng sasakyan mo. Kunyari lang yun, cosmetic lang yan, roadworthiness, tapos mga accessories na kailangan sa kotse mo. Abay, di hold upan na ito, mga kaibigan. Tapos, pagka winalangyakan yung mga yan, outsourcing na to eh. Mga kaibigan eh. Pag nagwalangya yan, wala silang accountability. Ano accountability nyo? Sige nga. Pagpalagay na natin, tatanggalan mo na accreditation. Yun lang. Accountability ba yon? Mga kaibigan, ang accountability ng gobyerno mawawala. So, mapupunta doon sa private. Yung private, wala nang yun eh, accountability yun eh. Di ba kamukha ng ginagawa sa customs? Yung mga magnanakaw dyan, kumukuha sila ng tauhan nila na mangungulekta ng tara sa mga smuggler. Linggo-linggo. Mga house show yung kung tawagin house show sa customs.
Pero alam nung nagbibigay kung kanino silang tao. Bakit? Pag hinuli mo yan, ito, nahuli, nangungulekta ng tong. Sino ka ba? Ako isa sa custom Anong custom? Di be-verifikahin. Taga-custom daw to Tapos, sino amo mo? Yung si amo ko. Pwede ka i-deny Sasabihin lang, hindi ko kilala yan. Gawa-gawa lang niya yan kahit sino, pwedeng ituro niyan kami, public official, kaya kilala kami, public employee. Government employee. Kaya kilala kami. Nangungulekta. Wala na silang pananagutan. Hindi mo na sila mahuhuli sa pangungutong, extortion, tsaka sa pagtanggap ng lagay, bribery. Mga kaibigan, wala na. Ganon din ito. At ito'y pagkakapirahan. Sigurado, ang accreditation dito, una, malaki, hingang ka. Meron na kong kakilala, inaalok na magtayo nito, mag-invest dito Alam mo kung magkano hiningi? Alam nyo kung magkano hiningi? 10 milyong piso. Nakausap ko lang kanina. May nag-aalok daw sa kanya, ganyan. Para siya ay makapag-invest, makapagtayo nitong PMBIC. Hindi pa nga natin alam, hindi ko na tinanong kung ano yan, ikaw may-ari o sososyo ka lang. Di ba? 10 million Sigurado, yung nag-aalok sa kanya, yun ang may contact sa LTO o kaya sa government officials. Para pagkakitaan. Hayop itong mga taong ito. Wala nang katapusan ng pamimera dito. Ito, inspeksyonin ito yung yung mga, halimbawa, kamukha nung smoke belching, mapupunta na rito yun. Sa mga pribado. Yung smoke emission testing, di ba? Bali ba yung mga walang hiya, di ba? Tatapakan yung silinyador mo para umusok. Didiinan ng pinakasagad. Talagang uusok yun. Kahit walang diferensya yun. Mga kaibigan, gago pala kayo Bakit di kayo magbase sa rehistro ng sasakyan? Di ba? Halimbawa, 5 years na yung sasakyan. Tsaka mo lang dadalhin for emission testing. Binili ng bago, after 5 years. Tsaka mo lang dadaanin doon. Wala talagang kukwartahan Hindi ba? Hindi para igawa Halimbawa, umuusok yung sasakyan. After 5 years, di pagawa niya muna, bago niyo i-rehistro, hindi yung emission testing. Kailangan ipagawa niya muna yung sasakyan. Yun ang ipipresent niya sa emission testing. Hindi ba? Mga kaibigan, wala. Ang babaw mangwarta ng mga ito, mga kaibigan. Ang babaw umimbento ng pagnanakawan. Hold up. Hold up ito Broad daylight. Legitimate hold up. Kaya, pagka gusto mo mang-hold up, pumasok ka sa gobyerno. Gusto mo magnakaw nang walang kulong, bay sa gobyerno ka. Di ba? Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 81-902-388-5888. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Simpleng-simple lang po mga kaibigan Isipin mo, yung mga bus na yan, ang dami yan, jeep. Lahat yan, umuusok yan Hindi ba? Lahat yan, umuusok yan. Bakit yan? Nakakabiyahe pa. Hindi ba? Kalokohan ito, mga kaibigan. Kukuwartahan yung mga private vehicles, motorist. Ang inspection, magmula 1,500 to 1,800. Ito raw makakabawas sa sakuna, at saka yung kapag ikaw na aksidente, ma-injure ka. Makaka-reduce daw yan. At sa kamatayan. Para hindi raw. Sinong magde-determine yan? Ano ba? Gaano ka expert yung mga sinasabi nyo yan? Hindi expert yan. Kotong expert yung mga yan Hindi ba? Expert ba yung ginawa nila? Yung natatandaan ninyo yung barrier? Yung plastic barrier sa motor? Paano sila nagsagawa ng testing? Hindi ba yung malaking blower na ventilador, mga kaibigan? Yung blower na malalaki, tapos nakaupo doon yung tao sa harap noon, nitignan nila kung yung impact ng hangin ng ventilador. Expert ba yun? Hayop ng mga taong ito, mga kaibigan. Ito, nag-iipon to ng pabaon si Galvante. Alam nyo, kulang na lang talaga dito magkaroon ng civil disobedience Sa dami ng gustong pahirap na gawin ng gobyerno. Kasi ako, hindi na ako naniniwala dyan sa demonstrasyon, rally. Minsan dapat masubok dito yung civil disobedience naman Yung wala lang lalabas ng bahay. Total, nagawa natin yan dito sa pandemic, di ba? Paano silang tatagal? May huhuli ba sa'yo kung nasa bahay ka? Wala ka namang ginagawa. Yung civil disobedience, yung wala nang lalabas ng bahay, walang papasok sa trabaho, walang mag-aaral, palagay ko naman, hindi aabot ang isang buwan, magigising sila sa katotohanan. Yung ba gusto nyo mangyari? Magising kayo sa katotohanan na wala ng ekonomiya. Sige, paano gagana ang negosyo rito? Kung nasa bahay ang tao. Isang buwan, magtiis. Ito nga mag-iisang taon na Natiis natin Walang lumabas ng bahay, di ba? Ilang buwan yun, yung talagang kala mo yung karsada ghost town Hindi na rin kailangan nila maglagay ng pulis. Walang krimen yun, nasa bahay lahat ng tao. Ang check na gagawa ng krimen, sila lang Mga pulis lang Di ba? Pero, napakabisa ng civil disobedience, makakala ninyo. Hanggat hindi kumikilo sila ng tama. Di ba? Ba't ka pa magrarally? Mahahawa ka pa sa COVID. Di tinan mo, biglang mababawasan yung contraction niyan. Di ba? Yung paghawa, mababawasan yan. Subukan ninyo. Ito kasing mga ito, hindi nakakatikim. Pero pag may nagrally, nayayanig sila Di ba? Konting rally lang, yanig Nangangatog Mga kaibigan, lalo na kung magkakaroon ng civil disobedience, yan hindi pa nasubok sa ibang bansa yan, sa mundo. Yung walang lalabas ng bahay. Paano gagana ang negosyo? Lahat, walang papasok ng total, wala naman pumapasok ng eskwela. Mga bata, di ba?
Oh, yun ang pinakamabisa. Kaya lang nakakausad pa ng konti. Kasi lumalabas ang tao eh. Nakakapagtrabaho. Oh, mga kaibigan. Paano ngayon yan? Di ba? Huwag mo na sabihin lahat eh. Pagka ang middle class, yan ay nabantad na sa kagagawa ninyo ng kalokohan at naisipang manatili na lang muna sa bahay hanggang hindi kayo dumidiretso, hanggang hindi ninyo iniaatras ang lahat ng perwisyo na natili sa bahay ng 1 buwan. Palagay ko naman, hindi aabot ng 1 buwan. Susurrender kayo. Ay, tatanggalin na namin lahat yan. Ganyan yan eh. Mga kaibigan eh. Ito'y ano lang halimbawa lang. Kasi baka maisip nyo, tigil nyo na nga yung mga katarantaduhan nyo. Baka mapagsabihan ito. Di ba? Kasi walang ginawa itong mga taong ito kundi kung ano ikagagalit ng tao laban sa kanila. Ito'y mga lihim na kaaway. Ito ang tunay na lihim na kaaway ni Presidente Digongyo. Di ba? Yung mga gumagawa ng katarantaduhan, yung sip-sip-sip-sip ng military, kaya lang nagsisip-sip yan para makinabang sila. Di ba? Ano tawag mo dyan? Lihim mong kaaway yan. Walang pakialam yan. Kahit na ikaw ay magkasabit-sabit dahil sa kanila. Akala mo sa bandang uli, sasalba ka niyan. Paano kung wala civilian support yan? Gaano ka kasigurado na may civilian support yan? Baka support meron. Support wala. Si Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Eto, di ba, yung emission testing, di ba, privatized na rin yan? Mga kaibigan. Kapag ka wala daw itong PMBIC, kasi ito, 24 lang daw ito sa buong bansa. Yan, meron yan. Out of the 138 centers, nabubuksan. Magbubukas pa ng mahigit 100. Sa 138, 24 pa lang yan. Sipin mo, walang kaalam-alam ang tao rito, di ba? Bigla na lang ipapatupad yung gusto nilang ipatupad. Kayo dyan sa Senado, kailan ba kami makikinabang sa inyo? Sa pagtatanggol sa interes ng mamamayan. At huwag kayong, huwag nyo sobrahan ang galing sa pagsisipsip. Huwag kayo, kasi nakakamanhid yan. Sabi ko sa inyo, yung divine intervention, kalaban ninyo yan. Pag ang tadhana, nakialam, wala na. Mabibigla kayong lahat. Babalimbing na naman kayo kung sino na naman na mauupo. Mga kaibigan. Si Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Ito, Republic Act number 11229, Child Safety in Motor Vehicles. Ito pala yung batas. Tinanong itong nagngangalang Director Clarence Ginto na kanyang pinapayuhan yung mga malalaking pamilya na may mataas na matangkad na anak na mas malaki gumamit ng mas malaking kotse. Bilang pagsunod daw doon sa Republic Act number 11229 na Child Safety in Motor Vehicles Act. Tinanong siya, anong gagawin ho ninyo? Anong gagawin kung ang kotse limitado ang espasyo
para sa upuan, sa mga upuan. At nagtanong tungkol sa safety ng matangkad na bata na required na gumamit din ng booster seats, upuan, di ba? Siguro ma'am, sabi nito, ang nagtatanong dito sa kanya si Ami Perez, ayaw pambanggitin ng dyaryo Kasi mas magaling na reporter ito, mas magaling ito magtanong sa kanila kaysa sa karaniwang reporter. Siguro, ako gulat dyan kay Ami Perez. Lahat ng sasabihin niya, kahit na basta nagsalita siya, wala ka itatapon doon, flawless. Walang masasayang na word na sasabihin siya. At mabilis. Doon ako bilib. Ang bilis. Sabi, siguro ma'am, laki-lakihan mo ang sasakyan mo. We will take note of that. Kasi hindi nila na-consider yun, nakagawa sila ng batas na hindi nila naisip paano kung matangkad. Di ba? Kahit naman na kung more than 12 years old at mababa pa rin yun siya, meron na siyang capacity to react to a situation. Pero yung 12 below, talagang dapat mayroon tayong child restraining seat. Utot mo, restraining. Ito raw, bukas na ito, Martes, mamaya na, February 2. Pagmumultay na ng 1,000 hanggang 5,000 piso ang wala nito pag merong kasamang bata. Ito raw ay para sa protection ng mga bata. Hindi, protection ng bulsa nyo yan. Pabaon yan. 12 years old below, kaya we are seeking the cooperation. Nakikiusap daw silang makipagkaisa tayo sa bulsa nila. Hindi nyo patapatin, halata naman Nanloloko ka pa kung ano-ano pa pinagsasabi ninyo. Meron silang sineset up na raw na mga fitting installation areas para dun sa mga bata. Ayun, negosyo na nga. At the expense ng publiko. Kailangan magpapa-install ka, magpapasukat ka, sila gagawa, doon mo sa kanila bibilin. Di ba? Ito na yun, mga kaibigan. Magtatatag daw sila niyan, mga lugar kung saan magpapasukat ka, magpapa-install o magpapakabit. Sa iba't ibang distrito, district offices, simula ngayong buwan. Yan ang sabi nitong si Clarence Ginto. Ngayon daw kasalukuyan na nilang tinuturuan o tinetrain yung kanilang enforcers. Gago pala kayo Ba't di na lang kayo mag-hire ng mga nag-a-upholster? Di ba? Sa mga furniture. Di ba? Yung nag-a-upholster. Ganun din ang trabaho nun mga gago. Tas enforcer, ano nalalaman niya sa upholstery? Yung upuan, may kinalaman sa upholstery, di ba? Sa furniture. Ba't marunong ba mag-furniture yung mga yan? At mag-upholster? Kung paano raw magkabit ng mga upuan ng bata bilang bahagi ng pagpapatupad nitong batas ng pangungutong. Ano ba ito? Batas daw ito, mga kaibigan. Yung mga enforcers namin, tinetrain na namin. Yan. In fact, this February, we are now putting up fitting installation sa mga district office. Siguro, pag open na mga schools, we will go there para we will also put up fitting stations there. Para ma-educate natin ang mga motorist. Educate daw ang tawag nun. Idiot!
Under the law, children 12 years below and below, 12 years old and below, will no longer be allowed to sit beside the driver. Children are also required to use child car seats. Sipin mo yan. Hindi na pwedeng umupo sa harap, hindi pa rin makakaupo sa likod kung walang upuan ng bata. Papatungan mo ng upuan, masisira yung ano mo, yung sasakyan mo, di ba? Yung talagang naka-install na upuan, dadaganan mo pa ng panibagong upuan. Talagang mga walang hiya no? Ha? Mga kaibigan Ito raw para sa kaligtasan ng mga bata. Lintik Ang ganda ng layunin, ililigtas nila yung bata. Pero yung matanda, hindi makakaligtas sa bayad. Di ba? Wala kang ligtas sa mga magnanakaw, mga kaibigan. Sila raw ay kasama nilang nagtatrabaho ang DTI sa pagbibigay ng better options when it comes to safe. Sama-sama kayong kikita. We are closely coordinating with DTI. They are now accrediting. Accreditation din, mga kaibigan. Tiyak na yung magpapa-accredit, kamukha din dun sa isa? Ito yung upuan, di ba? Magpapa-accredit na magpa-participate dyan, magninegosyo dyan, maglalagay yun. Kaya nakita ninyo yung kinukwento ko sa inyong kausap ko kanina, naikwento niya na may humihimok sa kanya na mag-invest o pumasok dito sa negosyong ito. Hindi ko nga lang alam kung yung naging ganyo sa kanya para sa sarili niyang negosyo o magsososyo sila. Yun ang hindi ko naitanong. Pero ang hinihingi sa kanya, hindi naman hinihingi, kundi amount na sinasabi niya para ka makapag-negosyo dyan, 10 milyon kagad. Walang hiya po ito. Mga kaibigan, hindi ho batas ito. Walang batas na lilikhain ka para gipitin mo yung tao. Di ba panggigipit ito? Pangungutong ito. Legitimize kotong. Binibihisan nyo ng batas yung pangungutong para maging legal ang pangungutong. At saka obligado Obligado ka na yan. Mga kaibigan, wala ka ng choice dyan. Ginamit pa, pati World Health Organization infants by 70%. No? Wala ito, mga statistikang. Kaya yung World Health Organization, hindi lahat pwede mong itiwala dyan. Kamukha ng sinasabi ni Roque. Pati si Vice President Leni Robredo, akalain mo di ba yung may isang study na nagsagawa ng pag-aaral at nalaman na itong Pilipinas, mga kaibigan, ay kulelat sa pagtugon. Tayo pinakakulelat sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kasi po, ang ibig sabihin, sabi naman ng isang organization na tumutugma dito sa studying ito ng anong grupo yun? Alam ko sa Australian base ito Australian think tank, Lowy Institute, mga kaibigan, na nagpapakitang ang Pilipinas number 79 out of 98 countries. Sino na yung mga sumunod sa atin? Yun yung talagang mga kurap na bansa. Doon tayo nakahanay, kaya kulela tayo. Ang sanhi ay
corruption. Kaya failure. Isipin mo, ang tagal nating kinulong, di ba dapat bumagsak ang COVID? Ang daming sumunod Di ba pinuri pa nga tayo nung una na ang daming sumusunod. Pero ano nangyari? Isa sa nagkakalat, mga taga-gobyerno ng COVID. Di ba nung isang gabi, sinasabi natin yung Department of Agrarian Reform, ito, hindi ko alam kung napabalita sa media ito Nagsagawa sila ng parang seminar nila Andun lahat ng top brass ng Department of Agrarian Reform. Merong isang umattend doon. 3 araw yun, mga kaibigan, na COVID positive. Kaya lahat sila, dapat kinwan nag-undergo ng quarantine, di ba? Isipin ninyo yan. Hindi lumalabas ito. Ano yun? Di ba government office yun? Agency yun ng gobyerno? Department of Agrarian Reform? Pagka sila nandun, pwede kayong magwala. Pwede nyong labagin ang batas. Katulad si Roque, kumakanta ro sa Baguio, di ba? Bakit Vice President Leni Robredo nagagalit ang hitad? Na si Mantika Roque. Mga kaibigan, isipin mo, hindi dapat daw sa huraw ang paniwalaan, hindi po propaganda ang Bakit? Anong interest meron yung Lowy Institute? Australian-based ito. Bakit sila gumagawa ng study? Kasi napakahalaga sa kanila. Nakita naman ninyo. Ang resulta ng pag-iingat ng Australia pagdating sa COVID-19. Kaya hindi lumala ang sitwasyon doon Konti pa lang, talagang nag-lockdown sila. Hindi matagal Hindi katulad dito, tagal. Pero bakit kumalat? Magtaka kayo Hindi ba? Kaya ang Australia, kaya nila ginagawa yan, siguro dahil para alam nila lahat ang magiging response o ang kanilang gagawin sakasakali sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. Kung lumala, kung pinag-aaralan nila. Tayo wala naman ganyang pag-aaral Umaasa ka sa WHO, sa World Health Organization, pinagdududahan nga yan na nakikipagsabuatan. Hindi ba? Hindi mo malaman kung kasabwat niya ang China, kasabwat din niya ang mga manufacturers ng gamot. Yan, mga kaibigan. Hindi po propaganda, sabi ang WHO. Anong hindi propaganda? Baka magalit ang WHO dahil sinasabi nyo na nagpapakahalatang propaganda. Hindi po. WHO ang nagsabi. Hindi naman yun ang sinasabihan ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Sino may sabi sa Roque na si Vice President Leni Robredo hindi pwede magsalita, aber? Ang sabi lang naman ni Vice President Leni Robredo, di ba? Nabanggit niya na sana instead na magdepensa tayo, puro kayo depensa, tanggapin natin. Tanggapin para maaksyonan ng maayos. Yun nga yun Palibasa, hindi sila sanay makinig sa publiko. Wala sa bokabularyo ng administrasyon ngayon yun. Mga kaibigan, yung makinig sa opinion ng tao, sa damdamin ng tao, wala sa kanila yun. Sabi ni Vice President Leni Robredo, masama ba yun? Nakita ko yung mga response, parang defensive pa din tayo. Parang gina-justify pa din natin kung bakit mababa yung response.
Hindi tama nga naman eh. Ba't mo i-justify kung mababa ang response? Dapat wala. Di ba? Dapat walang. Ika nga po ay mahawahan. Oh. Di ba? Dapat zero tayo. Bakit yung iba nagawa? Taiwan. Oh, ilan lang ang naging kaso dyan eh. O ginawa nila yung tama nilang gawin. Dito wala naman kayong ginagawa eh. Ha? Nagpapatupad kayo pero wala kayong ginagawa. At yung mga bansa na yan, ha, nagbibigay pa ng karampatang ayuda yan ha, sa kanilang mga mamamayan. Ang Japan dumami, alam niyo kung bakit? Hindi berdugo yung gobyerno eh. Oh, mga kaibigan, inaalaw nila kasi ang problema ng Japan, economy. Ayaw nilang sa panahon na ito ay bumagsak ang ekonomiya nila. Di ba kinukwento natin sa inyo yung mga ginagawa nila katulad nung go to eat, go to go. Di ba? Binabalansi nila ang ekonomiya nila dahil katakot-takot ang perang inilalabas ng gobyerno para ang kanilang mamamayan eh normal na makapamuhay. Pati ang mga negosyo, papanong na kahit sa panahon ng pandemya, umiikot ang ekonomiya nila. Eh tayo, meron bang ganon? Wala na nga kayong ginawa. Pinag-iisipan nyo pa kung paano nyo kokolektahan ang mamamayan. Paano nyo pang paduduguin itong mga taga-LTO, kamukha niyan. Oh? Mga kaibigan, ako po hingi ng pauman, hindi tayo makababati sa mga nanonood sa atin ngayon, ano ho. Pero babatiin natin yung mga may birthday, ha? Belated happy birthday po, nung 29 pa ito eh. Kay Jillian Baluyot, English teacher sa high school department, sa Yokohama, Japan po ito. Pinababati siya ng kanyang amang si Ginoong Romel Baluyot. Ngayon ko lang nabasa po ito eh. At binabati ko rin si Kuya Ed Castillo, ng belated happy birthday. Birthday po niya nung Sabado. Ito nga pala si Kuya Ed Castillo, meron siyang rehabilitation center sa Baguio. Kaya kung meron kayong anak na adik na gusto ninyong iparehab kaysa matokhang, dali nyo doon, hanapin ninyo yung rehabilitation center sa Baguio at itanong nyo yung rehabilitation center ni Kuya Ed Castillo. Birthday din po ni Evelyn Malyari ng Deerfield, Florida. Pinababati siya ni na Reggie at Mirna Marquez. Siya lang. At dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, o yung iba belated happy birthday, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Ilan na lang ang mababati natin na si Justin R. Enriquez, nanonood lagi sa atin mula po sa Waikiki, Honolulu, Hawaii. Si Bienvenido Cruz San Mateo, madalas nating makaligtaan, nanonood din po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Si Dennis Martinez ay nanonood sa atin mula po sa Belgium.
bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Dito sa bayan At tayo po ay sabayang mapapanood alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa ating pong live streaming sa FB. dito sa bayan, Ito po si Percy Lapid. kinikilala mo Maraming salamat at nagmamahal. Magandang Yumaga! Manny Pacquiao! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?